Magandang hapon sa ating lahat at narito nga ang latest update hinggil nga sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Depression Wilma. Base nga sa ating latest satellite animation, si Bagyong Wilma o Tropical Depression Wilma ay huling namataan sa layong 575 kilometers silangan niya ng Eastern Visayas at may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso na umaabot hanggang 55 kilometers per hour. May kabagalan nga yung kinikilos nito, pakanluran, timog kanluran, at umaabot nga yan ng 10 kilometers per hour. At sa kasalukuyan nga, nakakitaan na nga natin ang epekto dito yan sa may Eastern Visayas, maging dito sa may Central Visayas. May mga nare-record na nga tayong mga malalakas na mga pag-ulan at pagbugso nga ng hangin. Maging sa mga ilan-ilang bahagi nga ng Bicol region, nakararanas na rin ng mga malalakas na mga pag-ulan dahil naman siya shear line. Samantalang northeast monsoon naman o hanging amihan ang siyang umiiral sa buong Luzon at dahil nga sa salubungan ng hangin galing sa northeast monsoon at hangin mula sa bagyo, nakakabuo nga yan ng shear line na maaring magdulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pulupulong mga pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga dito sa may Romblon at Bicol region. Base naman sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan nga natin na bukas ng hapon, malapit na nga yan dito sa may silangan ng Giwan Eastern Samar, nasa layong 105 kilometers. At inaasahan na nga natin na maaari na nga yung maglandfall dito sa may Eastern Visayas o di kaya naman sa may parte ng Dinagat Islands bukas ng hapon hanggang sa Linggo or sa Sabado ng madaling araw. At inaasahan natin pagsapit naman ng Sabado ng hapon, nasa vicinity na nga yan ng Javier, Leyte. Pagsapit nga ng Sabado, nakikitaan natin na yung track niya ay mas pakanluran na nga at bahagyang bibilis. Kaya naman, pagsapit ng Linggo ng hapon, nandito na nga yan sa may coastal waters ng Hamtic Antique. Ibig sabihin, papalabas na nga yan dito sa kapuluan ng Visayas. Pagsapit naman ng Lunes ng hapon, nandito na yan banda sa may coastal waters ng San Vicente, Palawan. So, andun pa rin yung scenario natin na kung saan maaari Palawan. At pagsapit nga ng Tuesday ng hapon, nandito na yan sa layong 135 kilometers silangan ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan at papalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titignan nga natin, medyo may katagalan yung pananatili niya dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan dahil yung mga malalakas at mga prolonged rains po, lalong-lalo na nga sa Visayas at maging dito nga sa may Bicol region at iba pang bahagi ng Luzon, asahan po natin maaaring magdulot yan ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. At i-consider din po natin yung area of probability na kung saan, kung may pagbabago sa initial track nga nitong si Bagyong Wilma, maaari yang tumaas hanggang dito sa may parte ng Eastern Samar o kaya naman bumaba hanggang dito sa may Dinagat Islands. Kaya patuloy po tayong mantabay sa Pag-asa hinggil nga sa magiging updates dito kay Bagyong Wilma. Sa nakita nga natin na senaryo, nagtaas tayo ng wind signal number 1 sa may southern portion ng mainland Masbate, maging sa may isla ng Samar, kasama dyan ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern portion ng Cebu including Bantayan, Camotes Island, at eastern and central portions ng Bohol. Sa may parte naman ng Mindanao kasama ang Surigao del Norte including Siargao, Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte. Patuloy po nating pinag-iingat yung ating mga kababayan sa mga peligrong dala ng mga malalakas na hangin, especially nga yung mga areas under wind signals. At bukod nga po dyan, dahil nga sa sabayang epekto nga nitong hangin na nanggagaling sa northeast monsoon at yung hangin na nanggagaling sa bagyo, asahan po natin na sa susunod na 3 araw ang buong bahagi ng Luzon at Visayas ay makararanas pa rin ng mga malalakas na mga pagbugso ng hangin kahit nga walang nakataas na wind signal at maaari nga yung umabot in some parts pa ng Mindanao dito sa may Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental. In terms naman ng mga ine-expect
ina-expect natin ng mga malalakas na mga pag-ulan dahil nga sa pinagsamang epekto ng shear line at nung bagyo po nating si Wilma, asahan nga yung pinakamatataas ngayong hapon hanggang bukas ng hapon ay nandito nga sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging sa may Northern Samar, Samar, Biliran at Southern Leyte na kung saan umaabot nga yan ng 100 to 200 millimeters. Muli, pag sinabi po natin na ganitong kadami ng bagyo, maaari na po yung magdulot ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kahit po yung mga areas na under assessment natin ng moderate susceptibility, mag-expect na po tayo ng possibility nga ng mga pagbaha or floodings at landslides. And in some areas, kasama ang Camarines Sur, Masbate, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Camiguin, Agusan del Norte at Misamis Oriental, asahan yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Pagsapit naman ng bukas ng hapon hanggang Sabado ng hapon, na kung saan inaasahan na nga natin na tumatahak na nga yan dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, maging sa may Central Visayas itong bagyo natin, mag-expect po tayo ng paglakas po ng shear line na kung saan mas marami na ngang areas dito sa may Bicol region ang makararanas ng 100 to 200 millimeters. Kasama nga yan ang Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. At dahil sa bagyo, makararanas din ng 100 to 200 millimeters dito sa may Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Ibig sabihin, for the next 2 days ay tuloy-tuloy yung mga malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. At dadagdag na nga din dyan yung ibang bahagi dito sa may Western Visayas na umaabot ng 50 to 100 millimeters kasama ang Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Pagsapit naman ng Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon na kung saan maaari na nga yung papalabas banda dito sa may bahagi nga ng Western Visayas, inaasahan natin na although medyo humihina na yung mga paulan dito sa may Eastern Visayas, nakikita natin yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may Luzon, umaabot nga hanggang Quezon, no? Ibig sabihin, andyan yung patuloy na paglakas nga ng ating shear line. So, 100 to 200 millimeters sa may Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, at 50 to 100 millimeters dito sa may Oriental Mindoro, Albay, Sorsogon, Catanduanes, and kasama nga din sa may 100 to 200 millimeters ang Oriental Mindoro at Romblon. Again, dala po yan ng shear line. At bukod nga dyan, yung mga pag-ulan naman na dala ng bagyo, much more nakafocus siya dito sa may bahagi ng Visayas. So, Aklan at Capiz, pinakamataas po by this time around, umaabot ng 100 to 200 millimeters and 50 to 100 millimeters sa may bahagi nga ng Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Antique, at Iloilo. Sa maging mga pagtaas naman ng mga pag-alon sa ating mga karagatan, nakataas po ang ating gale warning. Magsisimula nga yan dito sa may eastern seaboards ng Southern Luzon at Visayas. Kasama nga po dyan, magsisimula yan dito sa may silangang bahagi ng Giwan. And then, paakyat, nakikitaan din po natin ng pagtaas ng gale warning yung northern and eastern seaboards ng Northern Luzon and the eastern seaboards ng Central Luzon. At maging dito nga sa buo, iikot po yung ating gale warning, no, dito sa may northern seaboards ng Northern Luzon hanggang sa western seaboards ng Luzon, kasama nga po dyan ang seaboards ng Ilocos Norte at sa may bandang northern seaboards ng Ilocos Sur. Kaya muli, inaabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat na ipagpaliban po muna yung paglalayag dahil napakataas na mga ina-expect po nating alon. At para naman po magka-idea kayo kung ano ba yung assessment sa ating lugar, kung ito ba ay highly susceptibility sa floodings or landslide, ay maaari po nating i-visit ang website ng hazardhunter.gris.gov.ph.
Kapag pupunta po kayo sa website nila at doon sa may mismong mapa, maaari nyo pong i-click yung inyong lokasyon katulad nito at ilalabas po niyan kung ang area nyo ba ay very high susceptible sa floodings and landslide. Meron po tayong mga assessment dito na or mga layer. So, kung gusto nyo pong makita yung flooding, i-check lang, or kung yung mga landslide, i-check lang din po. And kapag yung lumalabas po na assessment ay nasa moderate, high to very high, ay agad na po tayong maghanda, lalong-lalo na sa peligrong dala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa ngayon nga, dahil sa patuloy na epekto nga nitong bagyo, nakikitaan na nga natin ng mga pagtaas ng ating Pag-asa Regional Services Division ng mga heavy rainfall warning, especially nga dito sa may Visayas kung saan nakataas na nga ang yellow to heavy rainfall warning. Yellow to orange heavy rainfall warning. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na maaari din po ninyong i-visit ang ating website panahon.gov.ph para maging updated po sa kung gaano na ba kalakas yung mga ine-expect natin ng mga pag-ulan sa ating mga lugar. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.